Okay mga kasimple, at nagbabalik ang inyong kasimpleng Arnold. At pasensya na kayo at medyo matagal tayong nawala sa pagbablog sapagkat maraming pinagkaabalahan ng ating ang inyong kasimple. Ano ko lang kasimple, may mga kasimple, may nakita ako sa social media, YouTube ka muna lang, about dun sa naging komento ni Attorney Panelo about dun sa kinakaharap na kaso ni Attorney Roque. Ayan. Habang si Roque ay abala sa pagtatago o nandun sa Netherlands na ayaw umuwi sapagkat may kinaharap na kaso dito sa ating bansa na noong siya ay isang tagapagsalita ng Pangulo ay hinihikayat niya yung mga akusado na umuwi at harapin ang anumang kaso na kinaharap nila. Ngayon mga kasimple, siya naman ay may kinakaharap na kaso. Pero bakit hindi niya ma-apply yung mga sinabi niya dati na harapin, na matapang na harapin ang mga kaso? Hindi ako nagkakamali mga kasimple, nasabi niya yan kay former Senadora Leila de Lima, na which is hinarap naman ng matapang na babae. Nakulong nga siya ng almost 7 years kung hindi ako nagkakamali mga kasimple. Kaya hindi natin aalis kay Leila de Lima na ibalik kay Roque, kay Attorney Roque, yung sinabi niyang matapang na harapin, sapagkat hindi naging matapang si Attorney Roque, kung bagkus nag-submit pa siya ng asylum doon sa bansang Netherlands, which is ano ba ang purpose noon? Upang hindi harapin ang anumang akusa sa kanya dito sa Pilipinas. Mabalik ako dun sa sinabi kong komento ni Attorney Panelo na sabi niya siya nagsabi mismo, may kaso siya rito, bakit hindi siya umuwi? Attorney naman siya, alam naman niya ang ginagawa niya, diba? Umuwi siya, harapin niya, diba? Hindi ako nagkakamali, isang partido lang sila dati, isang presidente lang pinaglilingkuran nila dati. Kung si Attorney Panelo ay, kung hindi ako nagkakamali, is chief legal ni dating Presidente Duterte. Si Attorney Roque naman ay siya yung tagapagsalita niya, di ba? Kung hindi ako nagkakamali. Correct me mga kasimple kung mali ako. Di ba? Mismong kung alam mo ito si Attorney Panelo, minsan idol ko to minsan hindi naman. Dahil sabi ko nga dati, pag sa aking pananaw, kung nasa tama ang isang tao, kinakampihan ko yan. Pero pag alam kong sa aking pananaw, kukontrahin ko yan, diba? Pero this time, sa sinabi ni Attorney Panelo, tama siya sapagkat alam niya na may kinaharap si Attorney Roque dito sa ating Pilipinas. Sumuwi siya. Dapat harapin niya mga kasimple. Ganun lang naman yun. Huwag kang magtago sa asylum. Diba? Kasi sabi nga natin ni Panelo, habang ikaw ay hindi umuuwi o hindi mo inaharap ang iyong kaso, ang pag-iisip ng mga Pilipino ay hindi natin maalis na
Oh, guilty yan. Ayan. Pero pag hinarap mo yan, matapang kang umuwi. Attorney ka naman, Attorney Roque. Bakit? Di ba sabi mo, magaling ka. O, you stand by your own. Kailangan mong idepensa ang sarili mo sapagkat abogado ka nga. Di ba? Teacher ka pa sa isang pinagpipitagang mga school dito. Sabi mo, ikaw, teacher ka sa law. Tama. Oh, why? Bakit magtatago ka sa asylum sa ibang bansa? Di ba? Na pinagsisigawan mo na wala kang kasalanan. Okay? So, Attorney Roque, kung ako sa'yo, ipagtanggol mo yung sarili mo. Pag ikaw nanalo, sasaludo ako sa dalawang kamay. Ganyan, no? Oh, di ba? At napatunayan mo na mali yung mga nag-aakusa sa'yo. Doon mo masasabi na political tawag nito, political lang yung ginagawa sa'yo. Na ikaw, sabi mo, kawawang kawawa ka na. Oh, bakit hindi mo kayang umuwi dito, ipagtanggol ang sarili mo para hindi ka na patago-tago dyan, na parang kang tawag nito, yung bugante, di ba? Oh, defend yourself. Magaling ka naman na abogado, di ba, mga kasimple? So, mga kasimple, hayaan natin mag-decide yung tinatawag na nila na batas sa ating Pilipinas. Kasi siya may nakabinbin hindi meron nata siyang warrant of arrest eh. So, for that matter, dapat kailangan niyang harapin yan. Tama si Tony Panelo. Habang hindi niya hinaharap yan, ang isipan ng mga taong bayan, guilty siya. Pero kung harapin niya yan ng buong giting, mapatunayan na hindi siya guilty, much better sa kanya. Malinis ang pangalan niya. And of course, bumereng sa mga nag-akusa sa kanya na siya ay gumawa lang ng hearsay o gawa-gawang or imbento na kaso kay Atty. Roque. Pero hanggat hindi niya hinaharap yan, magiging tingin sa kanya ng taong bayan ay guilty. Di ba? So, mga kasimple, hayaan natin na umiral ang batas. Batas lang naman, mga kasimple. So, ayan, si Atty. Panelo gusto nga niya umuwi. Sabi niya pa, hindi ako naniniwala na political motivation, political agenda o political, pinupolitika lang siya ng gobyernong ito. Sapagkat sabi nga niya, mismong siya nga nagsabi, sinabi ni Atty. Panelo, nag-aabogado si Atty. Roque doon sa mga pogo. Hindi ako nagsabi, daw. Okay, mga kasimple. So, sensya na uli mga kasimple at ngayon lang tayo nagkakarinigan ng ating Kung meron kayong suggestion mga kasimple na maging topic natin, suggest kayo sa video na to. And of course, hihingi ako ng konting tulong, paramihin natin to, share natin, click the notification bell, i-like na rin yung ating video mga kasimple, para at least masaya naman si kasimple. Good luck mga kasimple, till the next video, mag-ingat kayo lagi. Bye bye.